dear beloved, Boss Mike, Cervera. Lakas. Nakita niyo po ba mga kababayan? Aba, ganyan po ang dinanas ng bayan ng Marawi kung saan hinayaan ni Digong. Sabi pa nga ng kanyang mga dating kasama, kagagawan daw talaga at sinadya ni Digong na mangyari yan. Bakit kanyo? Para nga naman daw ho, meron siyang dahilan para magdeklara ng martial law sa Mindanao. At saka ang nangyari mga kababayan, pagkatapos ng nangyaring digmaan, nagdeklara ng martial law si Digong sa Mindanao. Kita nyo mga kababayan, Raul Mansano, Boss Mike, Tatak Duterte, first time in history. Eto, oo, na-shop. Ito. Yan, Tatak Duterte. Puro karahasan. Diba yan? Yan, tatak ng idol mo, puro karahasan ang tinamo ng Pilipinas. Kung hindi lang yan, patayan dito, patayan doon. Dahil ginawa pang dahilan yung paglaban daw nila sa droga. Pero ang mga pinatay karamihan, walang kinalaman. At yun na nga ang naging dahilan ng pagkakaaresto niya ng ICC at Interpol, dinala sa dahig yan. Grabe, no? Mga kababayan, Tatak Duterte yan. Patayan dito, patayan doon. Pananakot dito, pananakot doon. Tapos sasabihin nyo, mapayapa yon. Paano naging mapayapa ang isang panunungkulan kung may gera naman? Paano magiging mapayapa ang panunungkulan kung mayroong mga patayan? At ang pasimuno ay mismong administrasyon niyan. Diba, Dictas Rex? Wala! Kahit ano pang gawin yung pagtatanggol, hindi nyo maloloko, mauuto ang mga tao na mga Pilipino na may laman ng ulo. Ang mga mauuto nyo lang, tulad nila, yan, sila Libayan. Oo. At yung mga aso niyan, yan, yung mga nauuto nila. Kaya nga ho mga kababayan, na, bumaliktad bigla eh. Siyempre mga uto-uto, ganun talaga. Kaya ako na humihingi ng ng dispensa para sa kanila. Libaya, mahiya na kayo ha. Ako pa humihingi ng dispensa niyan para sa inyo. Di ba? So, eto na mga kababayan. Yan po yan po yung nangyari sa Marawi, mga kababayan. Eto pa, isa pa, Boss Mike. Pasok! And reconstruction of Mga kababayan, tanggalin ko lang yung music. Baka makopyright na naman ako. Nakita nyo ba? Wala hong patawad ang kampo ni Duterte noon. Pati moske ng mga kababayan at kapatid nating mga Muslim. Benomba nila ng ganire. Kita nyo mga kababayan ko? Ganyan ba yung sinasabi nila na payapa noong panahon ni Digong? May kapayapaan ba kung meron ng gera? Anak ng pating na yan, Ayan, mga kababayan, lakihan kong konti. Kita nyo naman ang ginawa nila, mga kababayan. Talagang walang awa. Ayan, mga kababayan, patay, diba? Wasak dito, wasak doon. Delia Sakoko, thank you naman. Grabe, mga kababayan ko, kawawa yung mga kababayan nating Muslim. Ayan, nako, Diyos ko po, giba-giba mga moske dyan. Imbis na pinagdadasalan, pinananalanginan ng kapwa nating Pilipinong mga Muslim. Naku, Diyos ko po, walang respeto si Digong. Ano pa ba naman ang aasahan nyo roon? Wala ngang Diyos yun. Diba? Ano pa ba aasahan nyo kay Digong? Mga DDS kayong mga hinayupa kayo. Sige nga, anong aasahan nyo kay Digong? Walang Diyos yun. Kaya kahit
simbahan ng mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao, kita nyo, dinamay niyan. Pasok. Grabe, no? Wasak. Lakihan mo, Boss Mike. Grabe. Grabe, tignan nyo, mga kababayan. Tignan nyo! Warbistak, manood ka na lang, ha? Para matoto ka. Ayan, ayan ang resibo, mga kababayan, Grabe, di ba? Oy, naku, wasak dito lahat, mga kababayan. Ayan na! Bakit gumanda, Boss Mike? Dahil yan kay Pangulong Bongbong! Ayan na, maganda na, mga kababayan. Maganda na, inayos na po sa panunungkulan ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Tatak Marcos nga eh! Grabe, mga kababayan, hindi na ho ako magtataka kung bakit mahal na mahal na mahal ng mga Muslim ang Pangulong Bongbong. Ano po? Tuloy. Grabe, ganda na, mga kababayan, ganda na! Ayan, mga kababayan, naku po, ganda na. Kita nyo, galing, grabe, no? Ganda. Saan ka pa? Di ba kayo nagtataka, mga kababayan? Ang mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lahat yan sapagkat hindi mapagkakaila ang kabutihang loob ng ating Pangulong Bongbong. So, eto na ang balita at karugtog niyan. Makinig ka, Warbisdak. Asok! City, no? Mga kababayan, pakinggan yung maigi, ano. Ano nangyari sa Marawi City, no? Kung maaalala po natin, ito po'y talagang nasira ng dahil sa kaguluhan. At nakakatuwa ngayon na nakikita na natin na unti-unting bumabalik na yung ganda nito. No! Nakita nyo? Kung dati winasak, ngayon bumabalik na ang tunay na ganda. Mga kababayan, nakita nyo't narinig nyo naman. Bakit? Sinabi ba nung panunungkulan ni Digong natapos at nasa ayos yan, mga kababayan, na ibalita nga natin yan noong nakaraang taon na talagang nanatili pa rin ang mga kabahayan, ang mga lugar sa Marawi, mga kababayan, na talagang grabe, hindi pa rin sila nakaka-recover. Pero dahil narinig tayo ni Pangulo Susan San Agustin na binabatikos natin at sa panawagan nating lahat na sana tulungan ng mga taga-Marawi, eto na, inaksyonan na, Angel Vlogs, ang alin? Ang pagre-rehabilitasyon ng Marawi. Ayan makinig. Yung mga DDS, makinig kayo, mag-iyakan na lang kayo. Pakinggan, makinig, para matuto. Ano nangyari sa Marawi City, no? Kung maaalala po natin, ito po'y talagang nasira ng dahil sa kaguluhan. Ayan, nasira daw ng dahil sa kaguluhan. Naku, Diyos ko po. Panahon niya ni Digong, nasa ng katahimikan, kung sila mismo nagsasabi, nasira ng kaguluhan, ginamit pa ang salitang kaguluhan. So, ibig sabihin, nung panahon ni Digong, magulo talaga ang bayan, di ba? Ganun lang yan eh. Nakakatuwa ngayon na nakikita na natin na unti-unting bumabalik na yung ganda nito. Nakakatuwa ngayon dahil unti-unti nang naibabalik ang tunay na ganda nito. Ulitin ko lang, mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang mga Muslim, mga kapatid nating mga Muslim, ang mga nanggugulo, ang mga nagre-reklamo, ang mga bumabatikos? Bagkus, mga kababayan, tahimik sila sa pananungkulan ni Pangulong Bongbong. Grabe, no, mga kababayan, matindi. Tuloy. Bayan, sa bawat pagdapo ng araw sa Marawi, muling sumisibol ang pag-asa. Isang lungsod na dati ay binalot ng dilim ng digmaan, ngayon ay naglalakbay patungo sa liwanag ng pagbabago.
Grabe! Naglalakbay na raw, mga kababayan, patungo sa liwanag ng pagbabago. Ibang klase, mga kababayan, ano? Ha? Tutuloy ko pa ba to? Ano, mga kababayan? Mga kababayan, kita nyo, no? Diba? Oo. Para ako hindi naman si, Mang Kepweng naman, huwag naman si Auring. Pwede naman si Mang Kepweng, dahil manghuhula rin naman yun at agbularyo. Oh, minsan gusto nyo gumaling, lumapit kayo at magpagamot sa akin. Pwede naman kasing pumila. Oo. Dati araw-araw nakapila sila. Ngayon, mamimili na ako. Gusto ko, para makatulong sa bansa, yung mga tangat mangmang, gawin naman nating matalino. Ano? Mga kababayan, ano? Tuloy. Panoorin po natin ito. Grabe, oh. Yan, oh. Noong 2017, huminto ang mundo ng Marawi. Grabe, noong 2017, yan po ay yung kauupo lang ni Digong. Ginawa ang digmaan dahil nga, mga kababayan, si Digong takot na takot sa mga taga Mindanao. Kaya po, nakaisip ng kaparaanan, abay isakripisyo ang Marawi na yan para maideklara ang martial law sa kapuluan ng Mindanao. Yan po, mga kababayan, ang balita-balita riyan. Hindi nyo maitatanggi yan. Sapagkat, mga kababayan, tandaan nyo, natapos na ho ang gera sa Marawi, tuloy-tuloy pa rin ang martial law sa Mindanao. Kung inyong maalala lang, oo, yung mga DDS, wala namang maaalala yan. Bakit ho? Mga eengot-engot yan. Mga eengot-engot, mga kababayan. Kaya hindi nila maalala na ang Marawi ay ginawa para lang maimpag, deklara ang martial law ni Digong sa Mindanao. Sapagkat takot na takot ang tigar-latag niya. Takot si Digong sa mga Muslim at mga mandirigma dyan. Anong ginawang kaparaanan? Martial law. Para walang kwestiyon ng mga tao, kailangan magkagera muna. Kaya ang ginawang sakripisyo, ang Marawi. Yan ang katotohanan. Kahit itanong nyo kay Digong yan, habang buhay pa, para naman hindi kayo nalokot na budol nila. Sapagkat, mga kababayan, tingin ko, kapag tatlong hininga na lang ang natitira kay Digong, aamin na yan. Para naman, maiba ang kasaysayan. Ano, mga kababayan? Diba? Ganun yun. Tuloy. Sumiklab ang Marawi Siege na pinakamahabang giyera na naganap sa pusod ng isang bayan sa modernong kasaysayan ng bansa. Kita nyo, mga kababayan ko, kay Digong lang nanggaling yan at nangyari. Sa panahon lang ho ni Digong nangyari ito. Pero ngayon, mga kababayan, kita nyo naman. Ang Pangulo, lahat ng problemang iniwan ni Digong sa kanya hong sinolusyonan. Kanyang inayos, mga kababayan. Yung mga dating wasak na wasak, mga kababayan, nakamukha ni Digong. Makikita nyo naman sa itsura, mga kababayan. Yung pong Marawi po, abay naging kamukha ng mukha ni Digong, mga kababayan. Abay ngayon, ginawang kamukha ni Pangulong Bongbong. Gwapong-gwapo na ngayon. Gwapong-gwapo na ho ngayon, mga kababayan. Grabe, no? Oo. Tuloy. Tuluyang humupa at nag-iwan ng napakalaking pinsala. Grabe, tignan nyo mga kababayan. Ground zero talaga. Mga kababayan, walang nakaligtas na walang nakaligtas na establishmento na tumayo na walang damage. Sinira, mga kababayan. Sinira. Parang yung pagkakasira ng mukha ni Digong. Iniwan parang basura, hindi lang. Iniwang parang tae. Matapos tinaihan ni Digong, iniwan na parang wala nang, hindi na nilingon.
Oo, hindi na ho nilingon ni Digong yan. Buti na lang nagkaroon tayo ng isang pangulo, mga kababayan, na matino, guwapo, at may pagmamalasakit sa taong bayan. Ano po? Ha? Eto, pasok. Ngunit tulad ng bawat pagsikat ng araw, ang Marawi ay muling bumangon. Yan! Kita nyo, mga kababayan? Tuloy. Tuloy ang sigla ng lungsod. Oh. Sa bagong yugto ng Marawi, kasama na nila ang People's Television. Nako, People's Television! Sa gobyerno yan, mga kababayan, ha? PTV4, mga kababayan, kasama yan! Ha? Ng gobyerno. Kita nyo, mga kababayan ko, wala na, finish na. Ano pagmamalaki ng mga DDS dyan? Ganyan lang naman kayo, di ba? Magaling lang kayo mangwasak, magaling lang kayo manira. Pagkatapos yung panira, ayun, iniiwan nyo bigla. Hindi lang para maghatid ng balita, kundi para ipakita ang totoong buhay. Yan! Kita nyo? Ipakita na ang totoong buhay. Bakit? Nung panahon ni Digong, ano ba napakita nila? Di ba puro mga wasak yan? Puro digmaan, puro gera. Naku, Diyos ko po. Ang pag-asa at totoong kwento ng mga Maranao. Hindi man Kita nyo? Yan ho yung mga winasak ni Digong noon, panahon. Oo. mabura mga alaala ng nakaraan. Ay, hindi talaga mabubura yan. Pwede ba naman burahin ng mga kababayan? Ang alaala ng nakaraan dyan sa Marawi, kung saan winasak ni Digong yan? Pwede nyo bang burahin sa alaala natin yan? Maraming mga tao, mga kababayan ang nahirapan. Tinulungan ba ni Digong? Nungka. Idtam ko na. Sabi ko nga sa inyo nung panahon na yan, parang ginawang taihan ni Digong yan eh. Matapos tumae, hindi na nilingon. Oo. Buti nga pala kung tae, yung tae nililingon pa. Pero eto ang ginawa ni Digong, matapos sa wasakin, iniwan na lang, hindi na nilingon. Nako! Grabe, no? Sabi ko sa inyo, maraming mag-iiyakan na DDS dito. Iyak na lang kayo! Iyak! Patuloy tayong aagapay at magsisikap para sa kanilang pag-ahon. Siyempre! Patuloy! Maganda na ho. Malaki na ho ang improvement. Opo. At iba na. Siya, pag-agapay ng gobyerno, mga kababayan. Aba, eto na ang Marawi ngayon. Kung makikita nyo, pustahan tayo. Ang pinakamaraming boto dyan, alam nyo? Alam nyo? Siyempre, ang alyansa ni Pangulo. Alyansa ni Pangulo ang marami dyan. Our beloved Boss Mike